first year high school kasi curious lang. Before, maayos naman. Kasi, nag-serve pa nga ako sa Manila Cathedral as altar server eh. Nag-aaral ako sa San Beda. Pero no first year high school ako, siyempre barkada, payabangan, nagsimula magsigarilyo. Tapos, para masama sa grupo, kasi maliit ako eh. Ako yung pinakamaliit sa grupo. So, ginawa kong entry point yun. Tumikim. Sa matatanda ko, may isa sa amin may dala. Marijuana pa naman ng uso. So yun, nag-try ako magdala sa school para maging in. Kasi uso-uso na eh. Yosi-yosi lang ang una. Ganun naman mga kabataan kahit hanggang ngayon, di ba? Yosi-yosi, kumare, binata na, di ba? Hindi naman maganda epekto kasi nakakahilo. Pero hindi mo sasabihin sa mga barkada mo yun, okay, parang in ka nga eh, di ba? Tapos, tuloy-tuloy na yun. Iinom kami. Diba, after class, yung first year, mga iladami, 13, 14 lang. Diba? Tapos, anong second year high school, nag-try na ako kumaga, ibang drugs naman. Nag-try ako nung gamot sa ubo, Cat Zero. Actually, wala akong pwedeng sisihin eh. Kasi ginusto ko. No? Hanggang hindi na ako pumapasok. Naka-standby na ako sa bilyaran. Wala naman akong dapat ipag-dimit sa bahay eh. Wala akong dapat ipagtampo sa kanila. Di ba? Kapaaral naman nila ako. Ang problema sa akin. Noong 86, Christmas, lulong na ako sa syrup tsaka sa marijuana. So year 87, namatay si Papa, wala ako sa school. Sa bilyaran lang ako. Umuwi ako nun, hay na hay ako, wala ng tatay ko. So that was the time na sabi ko, magbabago na ako. Nagbago ko, samantala nagpunta akong probinsya. Pag wala naman yung mga barkada, naisip ko din, bakit ito ginagawa ko, pero hindi kaya. Siguro lulong na ako Noong 1990 na, iba na ang uso, shabu na ang uso. Sabi ko, hindi na ako magmamariwana.
Kasi every time na makatira, yung nagagawa ko parang may gusto akong gawin, na parang ang galing-galing ko, gagawa, parang gumagaling ka, sa tingin mo lang. Ang long-term effect, nawala yung confidence. Confidence level ko bumaba, nawala ang self-esteem. Nahiya ako sa tao. Kaya nga sabi ko, yung Shabu parang ginawa ng demonyo na pinakamagandang panlaban sa panghikayat ng mga bata. Nung kinasal ako, ano pa ako noon, wala pa akong tulong. Bali wala sa akin, kinasal ako, wala sa isip ko yan. Gusto ko talaga yung asawa ko. Pero parang wala lang. Tapos, nagkaroon akong anak 1995. Nasundan ng 1996. Namatay yung pangalawang anak ko, hindi pa rin ako nagbago. Nasira yung brain motor, hindi siya makakilos. Kinurse ko pa nga ang Diyos nung nalaman ko merong disability yung anak ko. Bakit ako? Dumating yung point kasi na nagsasabu na ako sa harap ng misis ko. Pero hindi niya alam. Kasi alam niyo yung nebulizer? Tinutunaw ko yung shabu. Nilalagay ko sa nebulizer. Siyang ginaganon ko. Kung maaari lang, di ba? Unang karakteristik ng addict, sinungaling. Tapos susunod yan, magnanakaw. Diba? Marami rin na walang gamit sa amin. Pinata ko rin, Hindi ko naman tinatanggihan ng mga regalo sa akin, nawala. Nawala kasi binala ko. Bakit ako nagtino? Siguro, nakakapagod din pala. Nalimpungatan ako ng umaga, nagkikwentuhan yung panganay ko tsaka bunso about drugs. Tinatanong ko nga sila ngayon kung ano yung hindi na nila matandaan kasi bata pa sila. Parang wake up call. Realize ko, paano kung anak ko kaya ang mag-drugs? Yung gusto ko naman kumingin tulong. Tulungan ako. Hindi, sabi ng kapatid ko, ba't hindi siya lumapit sa akin? Yun nga, nawala na yung tiwala mo sa sarili. Tapos tinulungan niya pa rin ako. Dinala niya ako sa PGH. Dinetoxify ako. After a week, I've decided, sabi ko sa doktor, na marehab ako. Kung hindi ako magpapagamot ngayon, wala. Kailan pa? Sabi ng doktor ko dyan, si Dr. Pascual, sabi niya, yung dami ng lason na nakuha sa katawan mo, mga pasyente, dalawang klase lang ang nakikita namin. Sa either tulala na, tumutuloy yung laway, wala na, baliw na gano'n. Or nagsasalita na walang kausap. Sabi niya, very blessed ka kasi yung utak mo, kinaya yung lason. Maganda naging programa para sa akin kasi tinanggap ko yung pagbabago. After nun, paglabas ko sa rehab, tinakatumik yung drugs. May awa akong naramdaman sa misis ko. Kasi parang na siyang nababaliw. Siyempre, mahal ko. Pero kung mahal ko, ba't ko siya nasaktan? Nag-decide ako. Ang key talaga sa pagbabago, desisyon. Tsaka action. Hindi naman pwede. Nag-desisyon ka, tapos hindi mo rin naman action. Di siyempre, tulong din ng Diyos. Kung wala yung Diyos, wala naman eh. Naniniwala ako doon. Kasi araw-araw naman nagdidesisyon tayo. Sinasabi natin, ang buhay parang B and D lang eh. Alam yung B and D? Birth tsaka death. Di ba? Pag pinanganak ka, mamamatay ka rin naman. Totoo?
Pero tandaan natin, between B and D, merong C. Diba? Choice yun. Araw-araw nabubuhay tayo sa choices or decision, choice. Pero, para maganda yung choice mo, dapat yung C, lagi mong kasama, si Christ. Huwag mong iiwas ang mata. Life is beautiful, di ba? Dahil Tsaka maikli lang ang buhay. Maikli lang ang buhay. Maaring yung katabi mo, mas maikli pa sa'yo. O ikaw, mas maikli sa kanya. Maikli lang ang buhay natin. I-enjoy natin yan na kasama si Lord. sa pagpuntong ng hininga, mayroong lungkot na darama. Parang gustong tumakas na naman.